good evening Brad Jendo at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. At sa pagkakataong ito, ating sasagutin ang mga mangangaral sa Iglesia ni Cristo, lalo na itong The Revealers. Grabe, natataranta talaga sila sa paggamit natin ng pasugo. At ito ang thumbnail nila, tingnan niyo. Ang thumbnail nila dito ay ako talaga ang binanatan, no? Wendell Talibong, ginawang libangan ang pagiging sinungaling at pandaraya, mandaraya. Yun daw. Tingnan natin ngayon sa ating live, sino ba ang lilitaw na sinungaling at mandaraya? Ha? Sino? Una, imagine, sa punto por punto daw, hindi ka makapag-comment kung hindi ka magbayad. Ito. Muli po nating sasagutin si Wendell Talibong, isa po sa matandang dragon sa punto por punto na ngayon po ay tatawagin nating pondo por pondo. So, ang tawag nila sa akin, matandang dragon daw. At ang punto por punto, pundo por bundo. Kapagkat sa bawat gawa niya ng content, yan po sa kanilang punto por punto, ay naglalaman po na ikaw ay makapagko-comment kung ikaw po ay nakapag-subscribe at ito po ay may bayad. Imagine yan. Asan galing kaya ni Sir Yakyang? Kailangan ka magbayad pag mag-comment ka. O magbayad ka pag mag-subscribe ka. Di ba ba? Hayaga na pagsisinungaling yan. At bakit daw nagsisinungaling ako? Eto. Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung pahina ng pasugo na yan, Kuya Proton. Nagsinungaling daw ako dahil wala akong pasugo. Sino ngayon ang sinungaling? Ito, hawak ko ang kapal ng compilation ng pasugo, 1977. Ito ang binasa ko na natataranta kayo. Ito, itong bahaging ito. Diba? May quotation diyan. Tignan niyo yung nasa likuran. Ito sa likuran, mga pasugo yan. Nandun pa, mga pasugo yan. Ginamit natin yan dahil, pakita natin ngayon, magugulat kayo sa kontra-kontrahan na nakasulat sa pasugo. At alam nyo ba, ang sabi ni Sandoval, pag kontra-kontra daw umano, ano? Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, ito tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. Matatalino kayo. Pag kontra-kontra daw, hindi yan tunay na relihiyon, ha? Matatalino kayo. Pakita natin. Pero, imagine, sabi ng taga-The Revealers, wala daw akong pasugo. Ba't natataranta kayo ng ginamit natin ang pasugo mismo? At sinagot nila, kaya nga, pinahanap nila sa binanggit ko, 1977, binanggit naman ni Mida 1977, pero ang pinahanap, 1997. Pakinggan ninyo. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga, sige nga. Sige nga, Kasama na. ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Ayan. Pag maipit, napansin nyo, pag maipit sila sa referensya, doon hahanap sa Biblia. Sabi niya, sige nga, ano ang bala niya? Biblia ba? Bakit?
Anong sabi ng mga ministro ninyo pag di kayo tatanggap ng referensya, na ang referensya ay nagiging diferensya? Ito po, pansinin niyo ang sabi ng kanilang Pasugo Magazine, ha? Ito. Oh, nakita ninyo? Ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, oh. Malalantad ang kabulukan, kaya ayaw ng mga referensya. Nako, sila mismo ang nagpahayag, pag ayaw ka ng referensya, malalantad daw ang kabulukan. Ha? Oh, so eto. Eto mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, Ano naman? Tagay. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo Oh, Pasugo, ha? 1977. Anong pinahanap nila? daw, February 1997. Oh, bakit 1997 na ang pinahanap? Ibinanggit nga niya 1977. Pagkatapos ang pinahanap, ulitin natin. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. O di, sino ngayon ang sablay? Ha? Sila mismo, sablay. Ngayon, alam nyo ba, idol na idol nila si Brad Jando dahil gumagamit ng ChatGPT. Kaya gumamit din sila ng ChatGPT. Ito, ang ChatGPT daw, credible. Sila mismo ang nagpahayag niyan. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto eh. Teka muna, anuhin muna natin si Jando. Si Jando muna. Bago palalaking Sige, kita. sige. Ay, i-search ko dito sa ChatGPT. Official eh. Wait lang mana, i-search ko mo sa ChatGPT para patas tayo. Ano sabi ni Wendell Talibong? Official. Sige, ChatGPT. Tingnan sa ChatGPT. Ano nakasulat sa ChatGPT? Oh, ayan. So, credible daw ChatGPT, no? Kaya kung di nila napansin na yung ChatGPT na ginamit nila credible, 'yun ang magiging pasubo nila. Bakit? Tingnan nyo ang ChatGPT. Una, itanong ninyo, sino ang founder sa Iglesia ni Cristo 1914? Tingnan nyo kung ano ang lalabas sa ChatGPT. Ang lalabas doon, ang founder, walang iba kundi si Felix Manalo. Di ba? Oh. So, mas lalong nalulubog sila sa kamalian, mga kapatid, kung tingnan natin. At maliban diyan, dahil nalulubog sila sa kamalian, kung tingnan natin ang ChatGPT, ay ginamit nila yan. Okay. Ngayon, ito ang ChatGPT na tanong nila. Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan, gumawa ng pangalan na pantukoy sa iglesia, itong si Ignatius. Eh sabi po ni ChatGPT, ito pong tanong ko. Galing talaga ni ChatGPT. Iglesia ata ito. Natin. Do Ignatius have the right to change the name of the church? Yes or no? Sagot ni ChatGPT, no. Ignatius does not have the right to change the name of the church. Walang karapatan dati kay ChatGPT. Oh, so dito pa lang sa ChatGPT na tanong, abay, pinipilipit na. Bakit? Dahil ba pinangalanan ni San Ignacio at si San Ignacio ang unang nag-imbento ng Catholic Church in order to distinguish between the true church and other schismatic churches? Si San Ignacio ba ang founder ng Catholic? Tandaan ninyo,
Saan nagsimula na ang iglesia ay tinawag na Kristiyano? Sa Antioquia. Gawa Kapitulo 11, versikulo 26. Ang tanong, dahil ba sa unang pagkakataon, Gawa 11:26, tinawag silang Kristiyano, binago ba ang pangalan, ang descriptive name sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus? Hindi. Kaya mali yung sabi sa katanungan, may karapatan ba si San Ignacio palitan ang pangalan? Bakit? Hindi niya pinalitan. Si Parba mismo na nagbasa, for the first time, the Church of Christ Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Ngayon mga kapatid, dahil nabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine, quotation, na si San Ignacio ay siya'y alagad ni San Juan Apostol. Ang iniwasan nila, yung tanong ko, kung tutol kayo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol, kanino siyang alagad? Yon ang di nila sinagot. Di ba? Oh, di ba sabi ninyo, mas matalino kayo? Oh, okay. Ngayon, gumamit sila ng ChatGPT. Tanungin natin ang ChatGPT. Sino ang founder ng Iglesia ni Cristo 1914? Ito ang lalabas, oh. The founder of the Iglesia ni Cristo in 1914 is Felix Y. Manalo. He is considered the first executive minister of the church and is regarded by members as the last messenger of God. Ngayon, ulit, tanungin nyo, ChatGPT, kaninong alagad si San Ignacio? Kanino siyang alagad? Tanungin nyo. O, ito lalabas, oh. Kaya butata sila sa ChatGPT mismo, ginamit nila. Saint Ignatius of Antioch was a disciple of the Apostle Saint John the Evangelist. He is considered one of the earliest authoritative figures in the church, known as the Apostolic Father. Tanong, sabi kasi ni Parba na si San Ignacio, founder daw ng Founder daw siya sa Katoliko. Tanungin natin, si San Ignacio ba ang nagtatag sa simbahan Katoliko? Ito ang lalabas na sagot ni ChatGPT. No. Saint Ignatius of Antioch was not the founder of the Catholic Church. Jesus Christ is considered the founder. Saint Ignatius was an early church bishop who was instrumental in laying the foundation for the early church, and he may have been the first to use the term Catholic, meaning universal, to describe the church. He was a disciple of the Apostle John. Oh, so ngayon, nakasulat sa kanilang, nasa kanilang Pasugo Magazine, quotation sa kanilang aklat, sa Pasugo Magazine, ito, binasa pa nila na si Santo Ignacio at Policarpio ay mga alagad ni San Juan. Sabi nila, hindi naman panindigan namin yan, kundi
sa aklat na ginamit ni Tomas Katangay. Kaya nga ginamit natin dahil si Tomas Katangay, kinot niya ang naturang aklat sa sagot niya regarding the divinity of Jesus Christ. Pero ang hindi niya sinagot sa pasugo ninyo, hindi niya sinagot, hindi niya sinabi na si St. Ignacio hindi totoong alagad ni San Juan Apostol. Wala kayong mabasa diyan. Kahit pa babasahin ninyo 1,000 times ang pasugo ninyo. Kaya ang challenge natin na di talaga nila sinagot. Kung si San Ignacio ay hindi talaga, si San Ignacio ay hindi, hindi siya alagad ni San Juan Apostol. Kanino siyang alagad? Yon ang di nila masagot. Kaya atake na lang sila at ang grabe nilang atake. Ako daw, matandang dragon. Eh anong sabi ni Sandoval pag pawang pangangatake na lang? Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Yan, ano ginagawa? Binabas nila ng katakot-takot. Inaatake ng personal yung pagkatao na kung ano-ano. O na? Di ba? Yun ang ginawa ng mga mangangaral ninyo na nagdala ng Iglesia ni Cristo. Kaya, layas na. Layas na daw. Pero bakit di nila makita ang kanilang kamalian? Bakit di nila makita? Dahil yun ang palatandaan na brinuwas sila. Ito ang sabi ni Sandoval. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. O yan ang brainwash pala. No? Yung maling aral na tinanggap lang nila, di nila makita. Inilantad na natin mga kapatid, ang mga maling aral at kontra-kontrahan na aral. Ngayon, at ilalantad natin ito muli. No? Ito, paano nila sasagutin itong mga kontra-kontrahan na aral nila mga kapatid. Magugulat kayo talaga nitong aral ng INC. Una, bago dyan, may argumento sila. Yung ginamit daw natin na pasugo, yun ang argumento nila, hindi naman yan ginawa ang pasugo para patunayan ang Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya madali lang umano na pasinungalingan ang argumento ko. Alam mo ba, Talibong, na the more na gumagamit ka ng pasugo, the more na napakadali lang ng gagawin namin para pamalian ka? Sapagkat ang mga pasugong yan, hindi yan ginawa para itindig na ang Katoliko ninyo ay tunay na aral. Hindi ginawa ang pasugo para ihayag ang kamali ang ginagawa ng mga Katoliko para wala nang madawa. Sige sagutin ninyo. Nakasulat sa pasugo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Tutulan ninyo yan. Kung hindi siya alagad ni San Juan Apostol, kanino siyang alagad? Aber, ginamit ninyo ang ChatGPT. Kaya may sabi sila, huwag na tayong gagamit ng ChatGPT. Sandali, hahanapin ko yung pahayag nila. Huwag na daw umano silang gagamit ng ChatGPT. May natutunan din. Ngayon, kung ang argumento nila, ang Pasugo Magazine ay ginagamit para umano ihayag ang kasinungalingan ng simbahang Katoliko. Di po ba? Kayo'y gumagamit ng mga aklat Katoliko
para patunayan na ang iglesyang tatag ni Felix Manalo ay tunay. Ibalik natin sa kanilang argumento. Yun bang mga aklat Katoliko? Ginagamit yon at nilikha para patunayan ang tatag ni Felix Manalo? Hindi lang yan. Ginamit pa nila, mga kapatid, ang aklat na sa paninira, itong aklat na Pasyon Candaba. Oh, eto. Paano nila ginagamit? Pakinggan ninyo. O ito, Kuya Siriac, ang tanong ko ito, baka naman kapag nag-antanda sila ng krus, ay magiging banal sila at magiging karapat-dapat sila kapag gumamit sila ng krus na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Di ang pasagutin po natin yung aklat nila rin mismo. Ano ba ang nangyayari sa mga nag-aantanda sa noot kanang kamay? Aninong kampon ba sila? Ayon na rin sa kanilang pari, sa kanilang aklat. Ayan, para po babasahin natin, Kuya. Pasyon Candaba ni Aniceto de la Merced, page 207, ipag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakakilalanan na sila nga kampong tunay nitong anti-kristong hunghang. Kuya Robin, nababanal po ba sila pag nag-sign of the cross sila? Hindi po, sapagkat antikristo na, kalaban ni Kristo, hunghang pa. Yan, ginagamit nila. Yan, matagal na. Ginagamit nila ito, mga kapatid. Pero, alam niyo ba, yung sinipi nila sa pahina 210, meron bang mabasang pag-antanda ng cross yan? Pinipilipit nila. Bakit? Yun po ang patungkol sa Revelation chapter 13 verse 18. Hindi yan tanda ng cross. Bakit? Ito kasi ang binasa nila, pag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampung tunay netong antikristong hunghang. Anong sabi nila? Ipinag-uutos magkintal sa noo at kanang kamay. Samantalang ang nakasulat, o kanang kamay. Iba yung at iba yung o. For your information. At walang binanggit sa Pasyon Candaba na cross. Kaya diferensya ang referensya na ginagamit nila. At kung tingnan natin ang mabasa sa noo o kanang kamay. O ang ginagamit sa English or. Ibig sabihin, alin sa dalawa? Ang pagtanda ng cross, hindi o sa English, hindi or sa English. Kundi, ang English ay ginagamit sa Tagalog at sa English an. Ang pagtanda ng cross, hindi lang sa noo, kundi sa kanang kamay, sa dibdib, at sa balikat. Kaya napakalayo. Napakalayo talaga sa kanilang argumento, mga kapatid. Kaya diyan natin makikita kung bakit sila mismo ay apektadong-apektado. Ginamit pa nila ang aklat Katoliko. Ulitin natin. Bakit? Dahil may argumento kasi sila. Ito, ginamit nila. Anong pahayag nila? Ayan, kasi tinanggap niya yung bahagi sa umpisa tungkol doon sa Sandali. si Ignacio. Sandali, sandali muna. Ito. Ang aklat po ng Father Smith Instruct Jackson ni Reverend John Francis Knoll at pinagtulungan ni Reverend Lester Palion sa 1953, page 35 to 36. Ang Iglesia ni Kristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan, nang ito ay maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol.
Sa iglesyang ito, ang lahat ay nananagot na umanib upang maligtas. Yaong mga taong sa kapabayaan ay hindi nakilala ang iglesia o nakilala man ito ay tumangging umanib dito ay hindi maliligtas. Napapansin po natin, Ayan, napapansin natin. Hindi ninyo itinuloy, di ba? Napansin ninyo. Hindi nila ituloy. Dahil kung ituloy yun, say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Anong argumento nila? Ito ang argumento nila dahil ginamit natin ang Pasugo Magazine, kaya ang argumento nila ay ito. Ayan o. Kasi tinanggap niya yung bahagi sa umpisa tungkol doon sa si Ignacio at Polycarp ay mga followers ni Apostol Juan. Sa makatwid, kung itong bahagi na ito na ipinapakita natin ay tinanggap niya, malamang dapat niyang tanggapin ang lahat ng nakasulat dito, Kuya Midan. Nako, ang argumentong yan, walang kalitoy-litoy talaga. Bakit? Kung yung bahagi ay tinanggap, and so therefore, ang buong nakasulat ay tinanggap, yung bahagi nito'y tinanggap ninyo dahil may nakasulat na Iglesia ni Cristo. Tatanggapin ba ninyo kung ituloy na ang Iglesia ni Kristong tinutukoy diyan walang iba kundi ang Iglesia Katolika? O, di ba? O, napag-isipan ba nila talaga yan? Okay, ngayon. Dahil nabasa na mga kapatid na nasa kanilang pasugo kotisyon na si San Ignacio ay alagad. Kanino siyang alagad? Ni San Juan. San Juan Apostol. Ang tanong, sino ang paniwalaan natin? Si San Ignacio na alagad ni San Juan Apostol o si Felix Manalo? Saan kumuha ng authority si Manalo? Alam nyo ba? Batay sa kanilang Pasugo Magazine, bago si Manalo nagtatag, bago siya nagdeklara, siya'y umanib pa sa grupo ng kulto doon sa bulubundukin ng Cristobal at Banahaw. Asan yan mabasa? Eto, pasugo ninyo yan. At baka sasabihin na naman ninyo, wala akong pasugo. Ha? Eto, umanib siya sa but colorum minissim was mystical. Among its spectacular claims was reciprocal communications with the Supreme Being. This could answer the multitude of questions which plagued the adolescent Felix. He joined the trek to the mountains of San Cristobal and Banahaw for the initiation rites. So napansin ninyo, si Felix Manalo umanib sa naturang grupo, may initiation rites pang tinanggap doon sa Banahaw. O, kumpara natin ni San Ignacio. First, 2nd century. Mula sa 1st century, 2nd century. Si Manalo. Anong oring espiritu ang nag-udyok sa kanya nung siya'y nagkulong sa loob ng kanyang kwarto? Asan yan mabasa? Ito. Pasugo Magazine, Olio 1964, page 181. Anong sinabi? Nagkulong si Felix Manalo sa kanyang kwarto, hindi kumain, hindi natulog. Pagkatapos, kailan ba itinuturo ni Felix Manalo na siya ay para sa kanya, mangangaral siya at natalikod ang unang iglesia. Ito. Oh. Pasugo Magazine, July 1997, eto mabasa mga kapatid.
in 1913 convinced that God had called him to preach the first century Church of Christ, which vanished after the death of the apostles. He began preaching the Iglesia ni Cristo. Kailan na naisipan na nawala, natalikod ang unang Iglesia ni Cristo? 1913. Oh, 1913. Ngayon, kailan narehistro ang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo? Pasugo magasin nila mga kapatid. Ito po ang mabasa sa kanilang Pasugo magasin. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Ngayon, batay naman sa kanilang Pasugo magasin. Alam nyo ba na ang batayan na walang kaugnayan sa Iglesyang Tatag sa ating Panginoong Hesus, para sa mga ministro ni Felix Manalo, ang batayan ay ang SEC registration. Ito ang kanilang argumento sa Iglesyang narehestro. Ito, pakinggan ninyo ang nakasulat sa kanilang Pasugo magasin. Di ba, pasugo nila mismo ang nagpasubo ni Brigido Lubao. Sabi dito, mayroon ba tayong maipakikitang katibayan mula sa mismong Iglesia na Tatag ni Ferez tungkol sa simula at pagkatatag nito? Meron po. Narito po ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. Ano daw? Na-rehistro Securities and Exchange Commission. Kinukot nila yan, sinisipi nila. Ngayon, ano ang konklusyon nila? Dahil na-rehistro sa Securities and Exchange Commission. Ito ang konklusyon nila. Kaya malinaw nga na wala silang kaugnayan sa iglesia na itinatag ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem. Ano daw? Ang narehistro sa Securities and Exchange Commission, walang kaugnayan. Walang kaugnayan. Walang kaugnayan daw sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, ikumpara natin mga kapatid, pansinin ninyo ang argumento nilang kontra-kontrahan. Kung sinabi nila na ang simbahang Katoliko itinatag ni San Ignacio, ibig sabihin, mali si Phil John Fuentes. Anong sabi ni Phil John Fuentes? I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Si San Ignacio, 2nd century na. Pero, sabi ni Phil John Fuentes, hindi niya matutulan ang katotohanan ng Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika ay maipabalik umano sa unang siglo. Ngayon, kung sinabi nila na ang Iglesia Katolika talaga ay itinatag, mga kapatid, ng mga obispo, kaya nga nahirapan silang sagutin itong nasa kanilang Pasugo magasin. Ito, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. Tanong, anong batayan diyan nang sinabi na the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Biblia o referensya? Referensya o Biblia? Bakit diferensya? Yun, mahirapan sila dyan, mga kapatid. Ngayon, tandaan ninyo, ito, dito na tayo sa kontra-kontrahan nila na aral. Ayon sa kanilang aklat, ang sulo ni Felix Manalo. Pansinin ninyo,
Ito ang mabasa mga kapatid. Bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang tanong, sagot, itinayo sa ipagkakaisa ng Imperyo Romano at ng Iglesia sa layong magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng Emperador Justiniano I. Oh, natatag daw sa sulo nila yan, ang Iglesia Katolika, sa panahon ni Emperador Justiniano I. Punta tayo sa kanilang aklat na naman na muntik ng pabulaanan ni Parba. Ito, pansinin ninyo ang mabasa mga kapatid. Ang pagkatatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Roma noong ika-6 na siglo sa pamamagitan ng Emperador Justiniano at ng Obispo sa Roma, katuparan sa hula nito. O, ayan ang sinabi sa naturang aklat. Sa panahon talaga ni Justiniano, una, yung pinandindigan ni Felix Manalo, na pinandigan ni Parba na sa panahon ni San Ignacio. Ngayon, sino ang nagsabi ng totoo? Ito pa mga kapatid. Sa kanilang Pasugo Magazine, huwag kayong mataranta pag gagamitin natin ang Pasugo Magazine. Who established the Roman Catholic Church? The bishops assembled at the Vatican Council. When? In 1870. Sino daw ang nagtatag? 1870? Mga obispo daw. Sino ang nagsabi ng katotohanan kaugnay dito? Nagkontra-kontrahan mga kapatid ang kanilang aral. Kaugnay. Okay. So, ito pa. Sa tingnan ninyo i-analyze ninyo. Ito pa. Pasugo Magazine, July 1952 ni Joaquin Balmores. Hindi mapasusubalian ng sinuman na talagang ang Iglesia Katolika ang lumitaw sa loob ng Imperyo Romano noong ika-4 na siglo. Yan. Kailan lumitaw daw ang Iglesia Katolika sa Roma? Ika-4 na siglo. Punta tayo kay Teofilo Ramos na Pasugo. Ito, siya nagsulat. Sapagkat nang matatag ang Iglesia Katolikay noong ika-5 siglo, matagal nang patay ang mga apostol ni Kristo. O ika-5 siglo na naman na itatag ang simbahang Katoliko. Ika-5 siglo. Ngayon, punta tayo sa isa pang Pasugo Magazine nila. Ito. Isang pang Pasugo Magazine. Mula noong taong 527 hanggang 565, sa panahon ng pamamahala ni Emperador Justiniano, naging ganap ang pagkatatag ng iglesyang ito na sumipot sa pulong sa Nicaea. Imagine, ang Nicaea, 325. Bakit sumipot kung doon lang natatag sa taong 527, 565? Di ba? Nagkukontrahan na naman mga kapatid. Ito pa. Ito pa. Mga mapansin niyo talagang kontrahan talaga.
ang nakasulat sa Pasugo. Pasugo Magazine, Abril 1951, pahina 1. Oh. Ito ang mabasa natin sa naturang Pasugo. Sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Sagot, ang Papa at ang Emperador. Ano ang pangalan ng iglesyang itinayo ng Papa at Emperador? Sagot, Iglesia Katolika Apostolika ng Diyos. Saan natayo ang Iglesia Katolika? Sa siyudad ng Roma. Kailan natayo ang Iglesia Katolika? Sa pagitan ng 527-562. Ika-6 na siglo. Napansin niyo? Ika-6 naman na siglo. Yung isang pasugo na itatag ang simbahang Katoliko, kailan? Ika-5 siglo. May isang pasugo na nagsabi, kailan na itatag ang simbahang Katoliko? Na itatag umano ang simbahang Katoliko? Ika-4 na siglo. Oh. So nagkontra-kontrahan na. Oh. Pero alam niyo ba na ang panindigan nila, ang simbahang Katoliko, ito ang dating Iglesia ni Cristo. Ito, ang may akda diyan si Eduardo Manalo. Ito ang Iglesia Katolika na dating Iglesia ni Cristo. Dating Iglesia ni Cristo dahil para sa kanila natalikod. Wala namang namabasa na natalikod. Ngayon, kung para sa kanila mga kapatid, ang Katoliko ay naitatag sa iba't ibang taon. Itingnan niyo ang nakasulat sa Pasugo Magazine. Abril 1987, page 4, Philjon Fuentes. The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Ngayon, kung sinabi ni Philjon Fuentes na ang simbahang Katoliko na umiiral ngayon, umiiral dahil hindi ito itinatag. Sino ngayon ang nagsasabi ng kasinungalingan? Sino ang nagsasabi ng kasinungalingan? Kaya, yan, makita ninyo ang kontra-kontrahan at ano ang sabi ni Sandoval, pagkontra-kontrahan? Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, ito tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. Kaya mga kapatid, no? Di tayo magtaka kung bakit grabe ang pamimersonal nila dahil di nila magiba ang katotohanan. Na kahit pa kanilang sinepi ang mga aklat Katoliko, tandaan ninyo, ang unggoy, bihisan man yan ng magandang damit. Kahit pa naka-Amerikana, kahit pa nakabarong Tagalog, mananatiling unggoy pa rin yan. Ganon din ang iglesyang tatag lamang ng tao. Kahit pa nilagyan yan ng iglesia ni Cristo, di mabura ang katotohanan na yan ay tatag ni Felix Manalo. Huwag kayong masaktan. Inihayag lang natin at sinagot yung mga argumento ninyo na walang kalitoy-litoy. Balik sa inyo, Brad Jando.